Sa bawat paghaplos natin sa screen ng ating telepono, sa bawat bidyong ating pinanonood, mensaheng ipinadadala, at larawang ibinabahagi, may isang napakalawak na sistemang tahimik na gumagalaw sa likod ng lahat ng ito. Isang mundong hindi nakikita ng mata, ngunit nag-uugnay sa bilyon-bilyong tao sa iba't ibang panig ng daigdig. Iyan ang internet. Ngunit paano nga ba nagsimula ang teknolohiyang ito na ngayon ay tila bahagi na ng ating pagkatao? Hindi ito ipinanganak bilang social media. Hindi rin ito agad naging pamilihang online o lugar ng libangan. Sa katotohanan, isinilang ito mula sa takot, mula sa pangamba ng digmaan. At bago tayo magpatuloy, kung ikaw ay mahilig sa mga kwentong tumatalakay sa kasaysayan at pag-usbong ng teknolohiya, huwag kalimutang magbigay ng suporta sa pamamagitan ng pag-like at pag-subscribe para sa mas marami pang dokumentaryong kagaya nito. Balikan natin ang dekada 60. Sa panahong iyon, yumiigting ang tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at ng Unyong Sobyet. Isang panahon ng malamig ngunit mapanganib na hidwaan na tinawag na Cold War. Hindi man ito nauwi sa direktang labanan, punong ito ng paligsahan sa kapangyarihan, armas, at teknolohiya. Isa sa pinakamalaking kinatatakutan ng Amerika noon ay ang posibilidad na maputol ang kanilang komunikasyon sakaling magkaroon ng biglaang pag-atake. Kung masisira ang mga linya ng telepono at radyo, mapaparalisa ang militar at pamahalaan. Mawawalan sila ng kakayahang magbigay ng utos at makipag-ugnayan. Dahil dito, nagpasya ang kagawaran ng depensa ng Estados Unidos na bumuo ng isang ahensyang katutok sa mga makabagong proyekto sa agham at teknolohiya. Ito ang Advanced Research Projects Agency o ARPA. Isang mahalagang tanong ang kanilang gustong sagutin, paano makalilikha ng sistemang pangkomunikasyon na patuloy nagagana kahit may bahagi ng network na masira. Dito isinilang ang konsepto ng distributed network. Sa halip na isang sentrong kontrolado ang daloy ng impormasyon, magkakaroon ng maraming ruta. Kung may isang bahagi mang mapinsala, may iba pang daanan ang datos upang makarating sa destinasyon. Maraming siyentipiko at inhinyero ang nagsaliksik upang maisakatuparan ang ideyang ito. Kabilang dito sina Paul Barron mula sa Rand Corporation at Donald Davies mula sa United Kingdom. Pareho nilang pinag-aralan ang konsepto ng packet switching, isang paraan kung saan hinahati ang impormasyon sa maliliit na piraso bago ipadala sa network. Sa sistemang ito, mas mabilis at mas matatag ang pagpapadala ng datos. At higit sa lahat, mas mahirap itong gambling. Pagsapit ng taong 1969, nagsimulang maging realidad ang ideya. Pinili ng ARPA ang 4 na universidad upang bumuo ng kauna-unahang eksperimental na network, ang University of California sa Los Angeles, Stanford Research Institute, University of California sa Santa Barbara, at ang University of Utah. Ang network na ito ay tinawag na ARPANET. Hindi ito engrandi. Hindi ito ipinahayag bilang teknolohiyang magbabago ng mundo. Ang layunin nito ay payak lamang, makapagpadala ng impormasyon mula sa isang computer patungo sa iba ng mabilis at maaasahan. Noong Oktubre 29 ng taong 1969, sinubukan ng mga mananaliksik sa UCLA na magpadala ng unang mensahe patungo sa Stanford. Ang nais nilang itipa ay salitang login. Ngunit matapos maitipa ang letrang L at O, biglang bumagsak ang sistema sa kabilang dulo. Kaya ang unang mensaheng na ipadala sa kasaysayan ng internet ay 2 titik lamang, LO. Isang simpleng pagkakamali na naging simbolo ng isang napakalaking simula. Mula roon, unti-unting dumami ang mga universidad at sentro ng pananaliksik na nakakonekta sa ARPANET. Ginamit ito ng mga iskolar upang magpalitan ng datos at kaalaman. Hindi pa ito bukas sa publiko. Isa lamang itong pribadong larangan ng agham. Ngunit habang lumalawak ang network, napansin ng National Science Foundation ang potensyal nito. Pagsapit ng dekada 80, nagtatag sila ng mas malawak na akademikong network na tinawag na NSFNET. Mas maraming institusyon ang nabigyan ng pagkakataong kumonekta. Gayunpaman, may isang malaking suliraning kinaharap ang lumalawak na sistemang ito. Iba-iba ang uri ng computer at network na nais makipag-ugnayan. Bawat isa ay may sariling paraan ng pagpapadala ng datos. Parang magkakaibang wika na hindi nagkakaintindihan. Kung hindi sila magkakaroon ng iisang pamantayan, hindi mabubuo ang isang tunay na pandaigdigang network.
Dito pumasok sina Vint Cerf at Bob Kahn. Dalawang mananaliksik na naghanap ng mas maayos na paraan upang pag-isahin ang iba't ibang network. Binuo nila ang Transmission Control Protocol at Internet Protocol, na mas kilala bilang TCP/IP. Sa pinakasimpleng paliwanag, ito ang naging karaniwang tuntunin kung paano hahatiin ang datos sa maliliit na packet, paano ito ay padadala, at paano matitiyak na makarating ito sa tamang patutunguhan kahit dumaan pa sa iba't ibang ruta. Noong unang araw ng Enero taong 1983, sabay-sabay na lumipat ang ARPANET sa TCP/IP. Ang araw na iyon ang kinikilala bilang tunay na kapanganakan ng modernong Internet. Isang sistemang maaari ng palawakin ng walang hanggan. At dito nagsimulang mabuo ang pundasyon ng mundong digital na ating ginagalawan ngayon. Habang lumalawak ang ARPANET, nagsimulang makita ang mas personal na gamit ng network. Noong taong 1971, ipinakilala ni Ray Tomlinson ang kauna-unahang email system. Simple lamang ang programa, ngunit nagbigay ito ng isang revolusyonaryong paraan ng komunikasyon. Gumamit siya ng simbolong, at upang paghiwalayin ang pangalan ng gumagamit at ang host computer. Sa unang pagkakataon, posible na ang agarang pagpapadala ng mensahe sa pagitan ng mga computer sa network. Mabilis itong sumikat, at naging pangunahing paraan ng komunikasyon sa ARPANET. Sa dekada 70 at unang bahagi ng dekada 80, patuloy na dumami ang mga universidad at sentro ng pananaliksik na nakakonekta sa ARPANET. Habang lumalawak ang network, malinaw na ang TCP/IP ang pinakamatibay at flexible na protocol para pag-isahin ang lahat ng sistema. Sa unang araw ng Enero, taong 1983, isinagawa ang tinaguriang Plug Day. Sa araw na iyon, sabay-sabay na lumipat ang lahat ng konektadong computer sa TCP/IP. Ito ang nagmarka ng opisyal na pagsilang ng modernong Internet, a network na pwedeng palakihin ng walang limitasyon. Pagkatapos ng transisyon, mas madali nang palawakin ang backbone ng network. Proyekto tulad ng NSFNET ang nagbigay daan para mas maraming institusyon ang kumonekta, at sa pagpasok ng dekada 90, unti-unti nang naging accessible sa publiko ang Internet. Mula sa eksperimento ng militar, naging isang pandaigdigang network na bukas sa lahat. Ngunit sa simula, mahirap pa rin itong gamitin. Karamihan ng komunikasyon ay text-based. Ang pagkuha ng files ay nangangailangan ng komplikadong commands, at ang impormasyon ay nakakalat sa iba't ibang server. Walang simpleng paraan para ma-access ang lahat ng datos. Sa panahong iyon, sa loob ng CERN, napansin ng British computer scientist na si Tim Berners-Lee ang problemang ito. Napakaraming dokumento at datos ang naiimbak sa iba't ibang computer, at napakahirap pagsamahin. Dahil dito, nakaisip siya ng sistema upang gawing mas madali ang pag-access ng impormasyon sa pamamagitan ng hypertext. Matagal nang umiiral ang hypertext bilang konsepto, ngunit si Berners-Lee ang nag-apply nito sa network environment. Noong 1989, nag-propose siya ng proyekto para lumikha ng isang sistema na mag-uugnay sa mga dokumento sa pamamagitan ng clickable links. Hindi lamang nito pinadali ang pagkuha ng files, kundi pinadali rin ang pag-navigate sa mga ito na parang naglalakbay sa magkakabit-kabit na pahina. Sa sumunod na 2 taon, binuo niya ang 3 pangunahing teknolohiya, HTML para sa pagbuo ng mga dokumento, HTTP para sa komunikasyon sa pagitan ng browser at server, at ang kauna-unahang web browser na tinawag niyang World Wide Web. Noong 1991, binuksan ng CERN ang World Wide Web para magamit ng publiko. Sa simula, kakaunti pa lamang ang websites at karamihan ay nakatuon sa research. Ngunit mabilis itong nakakuha ng atensyon dahil sa madaling paggamit kumpara sa lumang paraan ng pag-access ng data. Hindi na kailangan ng mahahabang commands, isang click lang, at makarating ka sa panibagong pahina. Noong 1993, lumabas ang mas madaling gamitin na browser, at mas dumami ang ordinaryong tao na nakagamit ng web. Ang Internet na dating para lamang sa mga siyentipiko ay naging accessible sa lahat. Mula rito, nagsimula ang mabilis na pagbabago patungo sa modernong Internet. Kasabay ng pag-usbong ng web, nagsimulang pumasok ang mga komersyal na serbisyo at Internet Service Providers, ISP. Ang Internet ay hindi na lamang eksklusibong larangan ng akademiko o eksperto,
Ito ay unti-unting naging pangkaraniwang bahagi ng pang-araw-araw na buhay. Isa sa mga unang nagsiwalat ng potensyal ng komersyal na internet ay ang Yahoo! Nagsimula ito bilang directory ng mga websites at naging isa sa pinakaunang tanyag na search portal. Sumunod ang iba pang search engines tulad ng Lycos, Alta Vista, at Ask Jeeves, na naglalayong gawing mas madali ang paghahanap ng impormasyon online. Sa parehong panahon, umusbong ang konsepto ng online shopping. Noong 1995, inilunsad ang Amazon bilang online bookstore, at sa parehong taon, sinimula ng eBay ang online auction platform. Ito ang mga unang hakbang patungo sa digital economy, isang ideya na ang pamilihan ay maaari ring umiral sa virtual space. Dahil sa mabilis na paglaki ng web traffic, maraming mamumuhunan ang naniwala sa malaking kinabukasan ng internet. Lumitaw ang napakaraming startup, mula sa online pet supplies hanggang sa digital magazines. Marami sa mga kumpanyang ito ay wala pang malinaw na paraan para kumita, ngunit dahil sa hype, tumaas ang kanilang halaga sa stock market. Ito ang tinawag na dot-com boom. Habang lumalago ang puhunan, dumarami rin ang kumpanyang gumagastos ng mabilis, umaasang sila ang susunod na malaking digital brand. Ngunit pagsapit ng taong 1999 at 2000, unti-unting napansin ng mga mamumuhunan na maraming kumpanya ang hindi sustainable. Maraming website ang popular sa pangalan ngunit halos walang kinikita. Sa pag-urong ng mga mamumuhunan, bumagsak ang presyo ng internet-related stocks. Maraming startup ang napilitang magsara, kabilang ang ilang malalaking pangalan noong panahon ng boom. Ngunit sa kabila ng pagbagsak, may ilang kumpanyang nakaligtas, tulad ng Amazon at eBay, dahil malinaw ang kanilang layunin at serbisyo. Ang mga nakaligtas na ito ang naging pundasyon ng modernong internet economy. Ang dot-com era ay nagbigay aral kung paano maging mas maingat ngunit matatag sa susunod na henerasyon ng online businesses. Habang lumalawak ang internet sa huling bahagi ng dekada 90, lumitaw ang isang malaking hamon, cybersecurity. Ang internet noon ay parang Wild West, walang malinaw na regulasyon, at madaling maapektuhan ng virus at hakang. Noong unang bahagi ng dekada 70, lumitaw ang isang programang tinawag na Creeper, na madalas ituring na unang virus. Kaya nitong lumipat mula sa isang computer patungo sa iba. Noon pa man, malinaw na kung hindi maayos ang seguridad, madaling masiraan ang mga makina. Pagsapit ng taong 1986, lumitaw ang brain virus, na kinikilala bilang unang malawak na virus para sa personal computers. Sa parehong panahon, lumakas din ang hakang. Isa sa pinakakilala at kontrobersyal na hacker noong dekada 90 ay si Kevin Mitnick, na nakapasok sa iba't ibang corporate at government systems, at nagpakita kung gaano kaina ang seguridad ng internet noon. Para sa maraming Pilipino, ang pinakamalaking pangyayaring cyber noong panahong iyon ay ang I Love You virus noong taong 2000. Nagmula ito sa Pilipinas at kumalat sa buong mundo sa pamamagitan ng email na may subject na, I love you. Kapag nabuksan ang attachment, ginagaya nito ang sarili at ipinapadala sa lahat ng contacts. Milyon-milyong computer sa buong mundo ang naapektuhan. Sa huling investigasyon, natuklasan na ang virus ay gawa ng estudyanteng Pilipino na si Yunel D. Guzman. Aminado siya na layunin lamang niyang makakuha ng internet passwords. Ngunit sa panahong iyon, wala pang batas sa Pilipinas laban sa cybercrime, kaya hindi siya nakasuhan o nakulong. Matapos ang kontrobersya, nanahimik siya sa loob ng maraming taon at iniwasan ng media. Ang mga pangyayaring ito ang nagtulak sa mabilis na pag-usbong ng cybersecurity. Nakita ng mga bansa at kumpanya na sapat na ang simpleng proteksyon ay hindi na. Kailangan ng mas matibay na batas at sistema upang maprotektahan ang digital na mundo. Pagkatapos ng dot-com crash, marami ang nagsabing tapos na ang panahon ng internet. Ngunit kabaligtaran ang nangyari. Pagsapit ng unang bahagi ng 2000, unti-unti nang bumangon ang web, at mas naging mature ang mga negosyo. Lumawak ang bilis ng internet at mas marami ang may access sa bahay. Dahil dito, nagsimula ang Web 2.0, isang bagong yugto kung saan hindi na lang basta nagbabasa ng impormasyon ng tao, kundi nakikipag-ugnayan, nagbabahagi, at lumilikha ng sariling content.
Isa sa unang senyales ng pagbabagong ito ay ang pag-usbong ng mga social networking site. Noong 2002, inilunsad ang Friendster. Para sa maraming kabataan noon, ito ang unang social networking site na may profile, upload ng larawan, at friend list. Pwede mong i-personalize ang profile, lagyan ng musika, at makita kung sino ang bumisita sa iyong page. Sa maraming internet cafe at tahanan, Friendster ang naging virtual hangout, unang pakiramdam ng digital na koneksyon, saya, at kilig. Kasunod nito, noong 2003, inilunsad ang MySpace, na sumikat dahil pinapayagan ang mas mataas na customization, profile design, music, at personal vlogs. Sa parehong dekada, nabuo sa Harvard ang Facebook noong 2004. Una itong exclusive para sa mga estudyante, ngunit unti-unting lumawak hanggang sa maging global platform. Noong 2005, inilunsad ang YouTube, na nagbago ng paraan ng pagbabahagi ng video. Mula sa simpleng personal uploads, naging tahanan ito ng tutorials, music videos, at bagong klase ng content creators, mga ordinaryong tao na naging digital storytellers. Sa paglipas ng mga taon, lalo pang lumakas ang internet sa pamamagitan ng mobile technology. Noong 2007, ipinakilala ang iPhone, sinundan ng mga Android devices. Ang touchscreen, mabilis na browser, at downloadable apps ay nagdala ng revolusyon. Mula sa pag-check ng email hanggang sa pag-browse, nagagawa na lahat sa bulsa ng bawat tao. Kasabay nito, sumikat ang mga platform na talagang mobile-oriented. Noong 2002, inilunsad ang Instagram, noong 2011, dumating ang Snapchat na may disappearing messages. Ang microblogging platform na Twitter, na inilunsad noong 2006, ay lumawak dahil sa mabilis at real-time na komunikasyon. Sa loob lamang ng isang dekada, ang social media ay naging malaking bahagi ng pang-araw-araw na buhay ng milyong-milyong tao. Ang mga brand natutong gumamit ng online advertising, habang maraming individual ang naging content creators at influencers. Ang internet ay mas personal, mas mabilis, at mas interactive. Sa parehong panahon, lumaganap rin ang online services at e-commerce. Ang Amazon, Lazada, Shopee, at GCash ay nagdala ng kaginhawaan sa pamimili, pagbabayad, at serbisyo. Ang digital na pera, online banking, at mobile wallets ay nagbigay daan para mas mabilis at ligtas ang transaksyon. Kasabay nito, nagbago rin ang paraan ng panunood at pakikinig sa musika. Ang streaming services tulad ng Netflix, Spotify, at Disney dagdag ay nagpalit sa tradisyonal na pagbili ng physical media. Milyong-milyong pelikula, serye, at kanta ang maaaring ma-access agad sa loob lamang ng ilang click. Ang modernong internet ngayon ay mabilis, mobile, at integrated sa halos lahat ng aspeto ng buhay. Mula sa simpleng email at website ng ARPANET hanggang sa social media, mobile apps, at digital economy, malinaw na ang internet ay patuloy na lumalawak, nagbabago, at nag-uugnay sa buong mundo sa isang click lamang. Sa pagpasok ng 2000 hanggang 2010, malinaw na nagbago na ang mukha ng internet. Hindi na lamang ito isang lugar para magbasa o makipag-socialize, ito ay naging pundasyon ng trabaho, edukasyon, negosyo, at libangan. Ang mobile internet ang isa sa pinakamalaking pagbabago. Ang mas mabilis na network tulad ng 3G, 4G, at ngayon ang 5G, kasabay ng patuloy na paglaganap ng smartphones, ay nagdala ng kapangyarihan ng internet sa bulsa ng bawat tao. Halos lahat ay pwedeng kumonekta kahit saan, kahit kailan. Sa parehong panahon, lumawak ang social media at naging mas interactive. Ang mga apps na dati para lang sa komunikasyon ay ngayon nagbibigay ng entertainment, edukasyon, at digital na trabaho. Bukod sa social media, lumaganap ang online services at e-commerce. Ang mga apps at websites tulad ng Amazon, Lazada, Shopee, at GCash ay nagdala ng convenience sa pamimili, pagbabayad, at serbisyo. Ang digital na pera at online banking ay nagbigay daan para sa mas mabilis, mas ligtas, at mas accessible na transaksyon. Sa parehong dekada, naging natural na bahagi ng buhay ng tao ang online shopping, digital wallets, at instant payments. Ang streaming platforms tulad ng Netflix,
Spotify, at Disney dagdag ay nagbago rin ang paraan ng panunood at pakikinig ng musika. Dati kailangan mo pang bumili ng physical media, ngunit ngayon, libu-libong pelikula, serye, at kanta ay maaaring ma-access sa loob lamang ng ilang segundo. Ang internet ay hindi na lamang imbakan ng impormasyon, ito ay naging entertainment hub, creative space, at global stage para sa talento ng ordinaryong tao. Ngunit ang tunay na lakas ng modernong internet ay nasa koneksyon ng mga tao. Mula sa simpleng email, social media posts, at chat messages, hanggang sa live streaming at collaborative apps, naging bahagi ito ng pang-araw-araw na buhay ng milyon-milyong tao sa buong mundo. Ang mga platform na tulad ng Facebook, Instagram, Twitter, at YouTube ay hindi lamang nagbibigay ng impormasyon, sila ay nagbubuo ng kultura, komunidad, at global na koneksyon. Ang internet ay nagbago rin ng ekonomiya. Ang dot-com era ay nagturo na hindi lahat ng mabilis na lumalago ay sustainable, ngunit ang mga nakaligtas, Amazon, eBay, at iba pa, ay naging pundasyon ng modernong digital economy. Ngayon, ang mga negosyong digital, online services, at apps ay kumakatawan sa pangunahing bahagi ng pandaigdigang ekonomiya. Ang innovation, entrepreneurship, at digital literacy ay nagiging susi para sa tagumpay sa bagong panahon. Sa dekada ng 2010s, ang social media ay naging malakas na instrumento ng komunikasyon, negosyo, at kultura. Ang mga tao ay nakakapag-share ng impormasyon sa real-time, nakakapag-promote ng produkto, at nakakapagbuo ng personal na brand. Ang mga influencers, content creators, at digital marketers ay naging bagong klase ng propesyonal na umaasa sa internet. Mula sa simpleng pagkonekta, naging paraan ito ng kita, entertainment, at personal expression. Ang pagbabago sa paraan ng paggamit ng internet ay hindi lamang teknolohikal, kundi pangkultura. Ang internet ay naging bahagi ng ating identity, ng ating araw-araw na buhay, at ng ating paraan ng pakikipag-ugnayan sa mundo. Sa bawat click, scroll, at swipe, konektado tayo sa mas malawak na komunidad. Ngayon, sa bawat pindot natin sa screen ng telepono, bawat video na pinapanood, bawat meme na binabahagi, at bawat mensaheng ipinapadala, naruroon ang kasaysayan ng internet. Mula sa simpleng ideya para sa ligtas na komunikasyon noong Cold War, hanggang sa malawak na digital na mundo ng Web 2.0 at mobile internet, malinaw na ang internet ay hindi lamang teknolohiya, ito ay bahagi ng ating buhay, ng ating kultura, at ng ating kinabukasan. Habang patuloy ang pag-unlad ng teknolohiya, isang bagay lamang ang tiyak, ang internet ay mananatiling sentro ng koneksyon, komunikasyon, at pagbabago. Ang simpleng network ng ARPANET ay naging pandaigdigang digital ecosystem, ang bawat click, upload, at share ay bahagi ng kwento ng koneksyon ng sangkatauhan, at sa mundo na patuloy na nagbabago, ang internet ay hindi lamang susi sa impormasyon at libangan, ito rin ang susi sa pagunlad, sa pagtuklas, at sa pagkakakilanlan ng bawat isa sa atin, isang mundong nag-uugnay sa bilyon-bilyong tao sa pamamagitan ng isang click lamang. Kung nagustuhan mo ang dokumentaryong ito, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang video na katulad nito. Ang bawat suporta mo ay nagbibigay daan upang may bahagi ang kasaysayan, kaalaman, at kwento ng teknolohiya sa mas maraming tao.